Batikos sa ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na isama sa mga flag raising ceremony ang bagong Pilipinas Hymn at Pledge. Ayon sa isang legal analyst, labag ito sa batas. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Sa unang pagkakataon, kinanta ang bagong Pilipinas Hymn at binigkas ang bagong Pilipinas Pledge sa flag-raising ceremony ng government offices kaninang umaga. Kabilang dyan ang mga kawani ng Manila City Hall. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad. Alinsunod ito sa Memorandum Circular No. 52 na inisyu ng Malacanang. Sa ilalim nito, kailangan ng isama ang hymn at pledge sa mga flag-raising ceremony ng lahat ng government offices at educational institution, gaya ng state universities and colleges. Ito raw ay para maisapuso ang bagong Pilipinas na brand ng pamumuno ng administrasyon. Base sa MC, binatay sa Republic Act 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines ang kautusan ng palasyo. Pero ayon sa legal analyst at FEU Law Dean na si Attorney Mel Santamaria, labag ito sa batas. Aniya, kahit isa-isahin ang probisyon ng konstitusyon, walang nakasaad dito na may kapangyarihan ng Pangulo na magdagdag ng himno o panata. Ang Republic Act 8491, ang sinasabi lang, 1, 2, 3. Ang ginawa nila, 1, 2, 3, 4. Okay? I see. Okay. Nagdagdag sila na hindi pinapahintulutan, whether expressly or impliedly, ng Republic Act 8491. Dagdag ni Santamaria, kung ang basehan ng MC ay ang RA 8491, ibig sabihin ay kasama rito ang Section 48 ng batas. Base rito, ang paglabag sa kautusan ay pwedeng parusahan ng public censure o pamamahiya sa publiko. Lumalabas daw na sapilitang pinanunumpa o pinakakanta ng Malacanang ang himno sa government employees, mga estudyante at propesor kahit na hindi sila sang-ayon sa ibang programa ng gobyerno. Therefore, lumalabag sa academic freedom ng isang propesor na magmalayang magtalakay ng mga issue ng bayan. O kaya, at the very least, magkakaroon ng prior restraint. Magkakaroon na siya ng pagpipigil sa sarili na bigkasin ang gusto niyang bigkas para ituloy ang pagkakritiko ng isang mga estudyante. Hirit naman ng Teachers Dignity Coalition, masyadong malaking oras na ang kakainin sa mga estudyante dahil sa utos ng Malacanang. Sa ngayon kasi, bukod sa lupang hinirang at panatang makabayan, binabanggit sa flag ceremonies ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas at himno ng syudad ng eskwelahan. Parang ito rin propaganda, no, para mahalin ng mga taong bayan, no, yung administration. Pino na rin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Panggagaya raw ba ito sa kanyang ama at panunumbalik ng martial rule? Tila kaparehas daw kasi ito ng kautusan noon na kantahin ang mga papuri sa bagong lipunan ng administrasyon ni Marcos Sr. Ipinagtanggol naman ng Civil Service Commission ang paggamit sa bagong Pilipinas Hymn at Pledge. Yung mga prinsipyo, ang mga sinusulong naman itong mga principles, ang sinusulong naman ito na yung adhikain nito, yung sinusulong niyang gustong ma-internalize ng ating mga government workers is something that is in a positive note naman. It is something that makakatulong sa pagserbisyo ng ating mga government employees. Hininga ng News 5 ng komento ang Malacanang pero wala pa itong tugon. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.